Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 25, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Dapujom, sa may EDB Avenue po yan, Ortega Center, Wakwak Green Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Toylina Hotel, Barangay 676, Paco, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Parang mawawala ito. Magandang hapon. Magandang hapon ka, Henry. Present ako ngayon. Oo, ayan. Di bale, last Saturday kasama natin si Sir JF. Nakasama natin. Kumusta kayo, ma'am? Parang kayo'y nagpapapayat ka. Parang papayat kayo. Oo. Ha? Parang kontodo diet ninyo ngayon, ha? Hindi naman ka, Henry. Nagkakataon. Anyway, ngayong hapon, ma'am, ang ating magiging paksa, tama ba, ay tungkol sa kabataan para sa extension. Maganda ito. Okay. Pero ito po dahil sa huling linggo na po ito, ma'am, na napag-create ng National Agriculture and Fisheries Extension Service. Tama po ba? Yes, ka, Henry. Last week na po natin ngayon para sa National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Yan. May tema tayo kasi one goal, one extension. Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. At makakasama po tayo mamaya na isang graduate ng Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ito po. Graduate. At isa ring Provincial Level Young Farmers Challenge Award ng 2022. Ngayon ay farm operator na pala. Tama ba, ano? Sa taga-saan ito, ma'am? Misamis Oriental ka, Henry, sa Mindanao, no? Nandito siya para ibahagi ang kanyang kaalaman ng karanasan bilang kabataan at katuwang namin sa ATI sa pagtulong ng extension services sa mga komunidad. Very, very good. Pero bago po yan, natin mo nang pag-usapan ang ating nakaranian. Last Saturday, kung saan ay ito yung bagong handog ng ATI na Agri-Extension on Wheels. Kaya na po, ito po yung proyekto rin po ninyo. Nakasama natin si Ms. Hannah D. Kiyaman, Kompong, ang OIC Assistant Center Director ng Agricultural Training Institute, Kasok Sargent. Hannah D. ang pinakasama.
Ma'am, itong mga proyektong ito ay napili ito, ma'am, ano? Yes, Henry, bali nagkaroon ng pa-contest ang ATI, dalawang beses, para sa Innovation Challenge. At isa nga ang ATI Region 12 na napili ang ilang pinaka-inovatibong pamamaraan sa agriculture extension. Ito yung tinatawag nating agri-extension and wheels. Ipapatupalan po ito at ipapamahagi natin ngayong linggo, Henry, sa October 28 sa 5 region. Ito sa Soxargen, sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, Western Visayas, at Northern Mindanao. Yan. At ito ho kasi ay hango po sa ang inspirasyon daw po nito ay yung ating CNN Hero of the Year noong 2009 na si Efren Peña Florida na naging CNN Hero of the Year na dahil sa kanyang Marathon Classroom Project. Yun. Itong agri-extension wheels po ay isang makabagong mobile app na layuning palawakin ang access ng mga magsasaka at mga isda sa mga kalamang pagkakultura at mga servisyo mula po sa Department of Agriculture, ADI. At aming bukod doon sa binanggit ko, ma'am, ano pang layunin po ito? Siyempre, Karen, sa kanilang concentration at sa kanilang focus and attention. So, dapat po, hindi po nililimitahan lang ang pagbigay ng gadget. So, yun po yung mga generational differences na kailangan natin intindihin. Doon naman sa mga manugang, kailangan din intindihin natin ang ating mga biyanan ay nagiging senior citizens na. Meron din silang mga pangangailangan na kailangan silang to feel useful, to feel na kailangan din sila. So, dapat hindi sila inilatsapuera sa mga plano. Hinihingi nyo pa rin yung advice nila. Kasi yung age kung nasa ng mga biyanan ninyo, yun naman ang age ng feeling of being useless. So, dapat po pinapangaralan po natin sila by making them involved dun sa mga decisions nyo. Diba? Para feeling connected pa rin. We have 2,242 live YouTube viewers. Maraming salamat sa mga sumusunod sa YouTube channel ng DZMM Teleradyo. At sumunod na rin po kayo sa Teacher Tina Zamora YouTube page at Facebook page. Pampito naman, you have to practice selective attention. Ibig sabihin, piliin lang po natin ang mga napapansin natin sa ating biyanan at piliin din natin ang mga napapansin natin sa ating mga manugang. Research shows relationships thrive kapag pinipiling pansinin ang magagandang ginagawa kaysa yung laging mali. Lagi na lang mali ang ginagawa ng manugang nyo. Hindi mo alam kung paano alagaan yung anak ko. Ako, nakaka-disrespect. Disrespectful po yun para sa inyong manugang. Purihin ang effort ng biyanan or manugang kahit maliit lang. Kasi nga naman, pag nag-asawa na ang mga anak ninyo, yun na po ang pamilya nila. At ang wish po natin at ang hope natin na yung paano natin sila pinalaki, ganun din po ang gagawin niya dun sa kanyang asawa at hindi po tayo makikialam dun dahil yun na po ang nuclear family. So number 8, tuwa ako dito build a third space. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng third space? Yun po yung parang neutral ground. Magkakaroon kayo ng neutral ground kung saan pareho kayong komportable. Kunyari, sa hapagkainan, kaya importante kumakain tayo together. Shared hobbies. Kunyari, mahilig kayo ng manugang mo maglakad pagkatapos kumain ng hapunan. Aba, di maglakad kayo na kayo lang. Diba? Or kwentuhan sa kusina habang nagluluto ng mga favorite yung potahe. Alam niyo po yung mother-in-law ko, natuwa ako sa mga kwento niya dahil ang nagturo sa kanyang magluto ay ang kanyang mother-in-law din. At yun ang kanilang bonding. Kaya tinuturo yung mga family recipes dun sa bagong manugang para ma-pass on yung recipe na yon sa mga apo. Ito ay nakaka-reduce ng in-group or out-group tension. So, ibig sabihin, kailangan ninyong makahanap ng third space kung saan common ground at common yung mga interests ninyo ng inyong manugang o ng inyong biyanan para mag-lessen yung conflict. Ngayon, number 9 naman, reparation. Repair attempts are golden. Ayon kay Dr. John Gottman, ang maliliit na repair attempts gaya ng biro, ngiti, yung mga biruan, di ba? Mga Pinoy mahilig sa biruan. O simpleng, pasensya na anak ha, dahil nabigyan ko ng gadget buong araw si Apo.
kanina, naglalaba ako ng damit ko. Yan, gulo-gulo na. Ito ang mga little repair attempts na mas mahalaga kaysa sa perfect communication. So kung may pagkakamali, mag-sorry din. Dahil hindi naman tayo lahat perfecto. Nagkakamali naman tayo. At once we say sorry to our loved ones, nang ibig sabihin nagpapakita po tayo ng pagpapakumbaba, we trust them enough to admit fault. At gusto po natin, ang goal po natin doon ay forgiveness and reparation. At ang pang-sampu naman is mag-model din kayo ng secure attachment. Kapag nakikita ng apo o anak ninyo na kaya ninyong mag-coexist peacefully, yanan at yung manugang, lumalaki silang may mas secure na attachment style. This motivates both sides to keep harmony. Ngayon, so, magkukwento na si Teacher Tina, bakit sa tingin ko nagkakasundo sa pamilya namin ang mga biyanan at mga manugang? First of all, ang blessed ng aking father. Dahil lahat po ng sons ito niya, parang nanalo po siya sa loto. Mahal po siya, mahal din niya yung mga babae may mga asawa. So, lahat po ng sons ito niya, napaka-close sa kanya, kasundo niya, marunong mag-alaga ng kanilang mga asawa. Ano ang number one way kung paano maiwasan ang conflict between biyanan at manugang ay ang pagpili ninyo ng life partner. Kasi kung pareho kayo ng values ng life partner ninyo, that family is number one. Galing kayo sa okay na pamilya. At kung hindi man okay ang pamilya, willing kayo to embrace a better family dynamics or family values, nagle-lessen po talaga ang conflict. Dahil pareho kayo, ang pinaka-importante sa inyo ay family relationship. Kung yun po ay napili na natin beforehand ang ating partner in life, na pareho po tayo ng family values, nababawasan po talaga ang conflict between biyenan at ng manugang. Diba? So, dapat importante rin ang pinipili nating makakasalan or magiging forever natin ay may blessing ng ating mga magulang para pag naging biyenan at manugang na sila, less po yung conflict. Pare-pareho kayo ng values, may clarity of role, at mahal ninyo ang isa't isa. Ang oras po ngayon ay 3:26 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa standard utak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-Safe. Maging mapagmadyan at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahala. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagbabalik po ang safe space, makalipas na ilang paalala. Nakikinig sa'yo, Teacher Tina Zamora. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Yolo Pascual po, sa upuan hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Pag sa lagundi, Flemex. Easy. Vitex Regular is the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, sige lang mo. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon at ang pinag-isip mga karapatan at batas na puprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. At pag nararamdaman, pwede
Dahil ako to, si Chang Abby, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Pakapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sinusunod ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. Nakikinig sa'yo si Teacher Tina Zamora. Tapos ngayon, tuloy-tuloy, kasi parang nagsimula ka lang na experiment. So, na-improve mo ba siya? Gano'n nakalawak yung ESR? Ito po, DIY po ay na-improve po dahil po sa isang programa po na Department of Agriculture. Ito po ay yung Farmers Challenge po. So, pataan po yung mga yung farmers po ay kaya po na bata po ng activities po na gusto nila na punuhan po ng department. So, yung pinasa ko po is ang aquaponics system po. So, ito po is aquaponics proposal po. So, ito po ay punduhan at ginawa ko po ito ng project ko na po dito. Ganda ka, Henry, nung mga yung mga nasa video, yung mga products mo ngayon. May greenhouse siya, ma'am. Oo. Parang lettuce ba yan, Sir Patrick? Yes po, sir. Lettuce po yung main product po namin ngayon. From the farm. Grabe naman yung lettuce mo, parang gubat na sa... Parang gubat naman sa, ano no, sa ganda ng tubo, ano mo, no? Oo. Pero ganda, no? Ganda yung masarap kainin na fresh. Oo. Magbabaon na lang kami ng... ano bang tawag din, ma'am? Pang salsa ba rin? Pang lagay dyan. Pwede ba suka? Suka. Okay po. Pero sa Patrick, yung yan ay talagang... Marami yung... Ano ba? 0.6 hectare, tama ba? 0.6 hectare. Opo, ako yung 6 hectare po yung namin. So, yung may mga iba't ibang tanim po. Meron po kami mga tanim, dragon fruit po. Tapos, may garwood po kami na tanim at mga fruit tree po. Oh, ma'am, yes. Ito ang nakalagay ko. Napapanood ko yan, makaliyan ka, Henry. Marami kayong tanim na agarwood. Kundi lang po, nagtatry lang po. Oo. Malalaki na. Mga around 6 years na po. 6 years na. 9 taon na po. Hindi, nagpas tao na ito. Opo, sir. Oo. Ako, kapag yan, ito yung lalong magpapakundan kina Sir Patrick. Ano po? Kasi Mahal yan eh, di ba, Henry? Oo. ginagamit sa pag-grab ng gusto na mga perfume, di ba? Ang galing naman. Okay. Tapos meron pa yung mga salad, ano tawag ko, mga tanim, ano? Tapos ngayon, service pala kayo ng salad day tour. Picket na po ito. Picket day, parang gano'n. Opo, meron din yung mga gift order po. So, may magawa pang may order na po. Hinahabit po namin sa mga lugar po. Dito sa namin mga. Kayo ba ang ganyan ng, kumbaga yung maraming lettuce na puproduce ng lettuce? Kayo ba lang sa Claveria? Sa ngayon po is
siguro dalawa po kami sa area po namin. Oo. Ang galing, ano? Yan ho ba ang medyo maganda-ganda? Yan ba may pinakamalaking income sa inyong farm, yung lettuce product na yan? Opo sir, nasa income po ito weekly po. Palagay ko, ma'am, yan, itong itsura ng kanyang pagkakatanim at saka yung pagkakapagpalago ng lettuce, parang Japan eh, no? Tama ba, Sir Patrick? Mukhang yan ang natutunan mo sa Japan. Tingnan mo yung tubo ng lettuce mo, oh. Parang Japan ang galing eh. Opo. Doon po, nakakuha po rin ako ng mga idea po doon sa Japan po. Kasi may, bisita po kami o napuntahan po doon sa Japan na isang hydroponic farm na nagkabalik po ng mga cherry tomato po. Kasi ito ay iba't ibang klase po ng cherry tomato. So maganda po yung ginawa po yung mga idea at in-apply po rin po sa farm ko po. Galing. Manyan, bago lang natin maitanong yung technology, ano? Balikan lang natin yung Ma'am yung bumas. Marami kang tanong na bumas. Sa ngayon po, meron na po. Sa pagbalik ko po dito sa Pilipinas, marami pong challenges po yung pagdating po ng ubat dito sa amin. Kasi naka-highland area po pa kami at parating isang challenge po dito is yung ulan po. At ito ay nakakila po sa trade. So, ang isang pan po is gumawa po ako ng greenhouse po at doon po ako tinanim. At ngayon po ay maganda naman po yung tubo na nila po. So, hopefully po sa susunod na mga taon, nakaka-produce po tayo na Pero ngayon ho, mga ilang mga vines na ang inyong tanim. siguro nasa mga 10 po. 10 po. Oo. Wala pang namumunga na sila. Wala pa po kasi kung gusto kong maganda po yung bunga po, dapat po sabi ko sa akin ng farmer po, ay dapat po sa loob ng 3 years po. Kasi mapupukas po tayo sa vine pa lang po. Kasi kapag bunga po kasi yung pupukas mo, paliliit pa po yung resulta po ng bunga. Sa 3 So, years. kumbaga, hindi mo muna siya pinapamunga. Parang ang nag-concentrate mo na siya ka, Henry, doon sa pagpapalago ng iyong vine para after 3 years, maganda yung bunga niya, ganun ba? Opo ma'am, ganyan po. Yan po yung tinuro po sa akin ng food farmer po sa Japan. Pero ang ubas mo talagang pangkaraniwan mo ay 3 years bago mamunga ng maganda. Ang technology lang po nila sa Japan is ngayon po sa business. After po 3 years, yan po sila magpapapunga po. So dito lang sa atin, Pilipinas, sabi po nila ay kahit 2 buwan tayo makakuha. Paano yung bakit? Gusto nilang mamulaksak at mamunga. Ano ginagawa niyo? Madali lang po sir. Ang pagpapunga po ng base is magpapruning po ng mga sanga po. At ang pruning, doon po lalabas yung mga bulaklak po nila. Kaya pinapaganda mo siguro muna ka, Henry, para mas maganda nga yung quality. Kasi kung naman natunan niya sa Japan, kumbaga yung usual na technology, 8 months, 1 year usually, diba, nakakapamunga na. But since may natutunan nga siya, base dun sa kanyang host farmer sa Japan, na kulang lumagpasalit, ika nga, Henry, mag-asay ka muna para mas maganda yung bunga. Yan bang inyong grapes ninyo boneless? Ang lahat po ng is may photo po. Pero ang sensitive ay nilagay po tayong mga chemical or hindi naman chemical or mga ano yan. So siguro gawin natin sa chemical para matanggal po yung photo po sa loob. Oo. So hindi Ano naman ba yun?
Hindi naman yung chemical na mabagsik at nakakalason. Hindi po yan. Ano, parang, pero tingnan mo na, technology ito eh. Di ba, ma'am? Ano ho? Ano-ano po ang mga technology pala na ginagamit ninyo sa inyong car? Sa ngayon po is, ito pong hydroponic, hydroponic po. So, at greenhouse po. So, makikita po ito kung paano gamit po ng wala, hindi po na gumagamit po ng lupa. At sa kunting area lang po, ay makakaproduce pa po ng mataas na harvest output po. Din po, kahit anong panahon po, ulan, hindi masira yung mga produkto mo po. Hindi magandang. So yung 46 hectares mo na lupa, ilan ba yung naka-greenhouse? Yung area po ng greenhouse is nasa 8 meters by 19 meters po yung area po. So ilang square meters yun? Sige, hulaan na lang namin. Basta, square meter. Kung hindi nyo na-occupy kahit yung 0.6, kaya may pinakababa kanina, barwood, mga saging, yung gano'n. So, kakaunti. Pero siguro kaya rin doon sa ilang square meter na yun, magkano kinikita mo? Siguro po kung sobrang ngayon po, isang area po ng greenhouse is dapat 1/4 pa lang po ng area po ang tinatanim. Ito yung kumikita weekly po siguro kung maganda yung harvest, siguro nasa 5 to 10,000 po. Wow! Pero Maganda po yung market po. magkano ba ang puhunan naman pagtatayo ng ganyan para makapag-garden ka ng puro lettuce simula sa pinihan sa greenhouse? Alin ba mas magkano puhunan mo riyan? Sa greenhouse po, kusang laki po kasi ang gamit ko po ngayon is mga Google Pipe na po eh. Kasi dati po, kapag kuha ko po ng napalalunan ko po sa Young Farmers Challenge, is ginawa ko pong kawayan at kahoy po yung greenhouse. So, ang scientific po kasi ang lifespan po ng mga kahoy at kawayan hindi matagal. So, pagbalik ko po sa Japan, ganun ko po sinumilan yung pagtayo po ng metal pipes na po na yung ginagamit ko. So, mataas-taas na po ang panahon yung mag-google po ng greenhouse po. Oo. Bago mapalit. Medyo magastos nga lang. Ano po? Sa umpisa ka, Henry, kasi nagtayo ka ng greenhouse. Paano naging kapitan mo doon sa pagtatayo ng greenhouse? So, ngayon po, siguro umabot ako ng siguro 200,000. Pero Buo na yun. Kumbaga, buo na siya. Sa ngayon, kulang na po ng parang net na lang po, sa gilid na lang po, kulang. po. Pero May kulang na lang. nabawi mo na ba yung iyong kapital sa greenhouse? Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa po. Kasi yung income po is ginagamit ko po pag-improve po ng greenhouse po. So, continue pa lang po yung improvement. Pero di ba yung ganyan ay yung mga pagsalan sa gulay dahil dito sa atin po sa Baguio nanggagaling yan sa malamig na lugar eh. Yung bang lugar ninyo malamig din po? Yan sa Malaberia, sa Misabi? Opo sir, malamig po dito. Kasi naka-island area po tayo. Kaya madaling mabuhay, maganda ang klima ng inyong lugar. Ano po? Opo sir. Oo. Ang dami, kita nyo naman yan, ang dami ng kanyang tanim. Nauubos po ba yan? Naaani po ba yan lahat? Opo, ngayon is nasi-short pa lang po ng supply ko eh. Maraming order. Sushoot pa kayo. Opo. Ito mo nga naman yun. Ako, ang ganda po nito. Kaya lang, pagkaganyan mo ba ang
tinatanim, dapat tututukan ninyo, hindi pwedeng hindi kayo hands-on dyan, ano? Hindi naman halos oras-oras po yung tingin. Pili lang siguro magpalitan ng isang oras or 2 oras sa isang araw po sa pag-take lang po ng nutrients, nutrient level po ng tubig at sa mga tanim po na ano yung tubo po nila. Nakakatuwa naman, ma'am, niya sa ating mga kabataan ganito, ano? Isipin ninyo, hindi mo akalain, ma'am, niya, no? Na isang kabataan na ganyan nakapag-dilution ng ganyang halawa na lettuce. Saka Henry, kumbaga hindi siya na yung hopeful pa siya kahit na hindi pa niya napabawi yung kanyang kapital. Tuloy-tuloy pa rin. Tapos tumayang improve at improve yung kanyang farm. Oo, di ba? Isipin mo, hinihiro na tilapia tapos ang kapartner ay lettuce salad. Napakasarap, ma'am, niya, napaka-healthy mo. Hindi mo ito makapigsa sa Diba, sir, nasubukan nyo na ba ang combination yung inihaw na tilapia ninyo sa lettuce, yun ang ibibenta ninyo? Meron ba kayong gano'n? Sa lang po, sa pamilya ng agriculture lang po namin. So, na-try na po namin. Masarap naman po. Ganyan Siguro sa future po ng farm, siguro i-serve po namin to. Very good. Alright, kami magpo-commercial break. Pagbalik po natin, atin nga naman hong pagkwentuhan na bilang pagdiriwang ng extension month, ma'am niya, ano? Para po sa inyo, Sir Patrick, ano ba ang mahalagang papel ng kabataan sa sektor ng agrikultura? Balik po tayo sa Agri-Ascenso, sandali lamang po. Makikita, let's all be responsible, ano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. At live, mais, taba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. But brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat uli ay mahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang Pilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Maulan man? No worries, naamoy ko na bang gamit? Charm back on with Blue Brush technology. Kills 99.9% of puno-causing bacteria tested. May aroma-burst found thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob? No, amoy kulob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Found it. What's something cool and creamy? It's a match. Dunkin' Classic. Plus something earthy and refreshing? It's the match. Refresh with Dunkin' Matcha Latte. Made with finely ground green tea powder and milk to match your mood and craving. You plus Dunkin' Matcha Latte. It's a match. It's anytime, it's Dunkin' time. Hey, it's Don Mariano. You know what time it is? It's Dunkin' Coffee time. Grab your Dunkin' Coffee today. Mama, namin tayo pa lahat ng gusto nyo. Mama, namin tayo Champion Detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Champion lang iyong layo ko. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Sa Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal size envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa ang ginamit na POP at ang MDC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong Airways Radio
station nationwide. DZRH, Love Radio, SFM, Easy Rock, at Action Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mo manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. At sinyo ng champion, tapat po sa inyo. Posters are visitor at Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Verified Permit number FEB 235097 series of 2025. Okay. Sa Champion Quick Wash Technology, 3 times sa lamada, 4 times sa pamilya. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula, ubusan man ang tubig, balikin namang sahig. Starwax floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa Champion Quick Wash Technology, 3 times sa lamada, 4 times sa pamilya. Ano tip number 2? Mga bagay na dapat alam mo. At pag nakakita po, ina po, mag-iiba po ang ating pagtingin po sa ating pong asawa. Pag tinignan ko siya ngayon, paano ko siya matutulungan upang ma-accomplish niya ang misyon ng Diyos sa buhay niya. At pag tinignan naman niya ako, ganun din po ang kanya pong pagpapalagay. At mismo kayong dalawa na pinagsama, paano niyo tutuparin, no? As a married couple, even as an individual, magtutulungan kayo upang mapaghari ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong buhay pag-asawa. Kaya kapag nakita natin to, si Eva, i-compliment niya yung strength ni Adan. At dito, maaari ma-feel yung gap. Kung ano man kakulangan ni Adan, ay si Eva, she can feel the gap sa pamagitan. That is what helper means, no? They could reflect the fullness of God's image. Kaya nga, para po mapaglingkuran po natin ang Diyos at ang ibang tao, we need each other. Kaya nga ang Diyos, kung anong kakulangan natin, maaari tayong tumakbo sa Kanya, lumapit sa Kanya, because He is our helper. No, hindi katulong, kundi tumutulong sa ating kahinaan na upang mapangyari ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Sapagkat at the end, it's not about just simply companionship, about the meaning of the essence of marriage, but it's about what? Kingdom purpose of God happening, existing within the bounds of marriage. Napakainam pong pagfuloy-bulayan ang mga katotohanan ito. Bilang pagtatapos na lamang po, alalahanin po natin ang buhay pag-asawa ay hindi lamang po tungkol sa iyo. Umiikot ang mundo, no, sa isang Pagpalain ang Pinas. Salamat po. Dito nakikinig sa atin. Hello, Darwin. Galing naman kay Alex Banyas, watching from UK. Face, maraming salamat. Malamig na ba dyan? Gloomy sa UK? Galing naman kay Ma'am Virgo Prococo, magandang hapon si Tristina. Happy and blessed Saturday. Happy and blessed Saturday to you po. Galing kay Lady M, siguro po dapat mahalin mo din ang mga in-laws mo ng katulad ng mga magulang mo. Oo. Kasi mga magulang ng asawa mo yun eh. Galing naman kay Belen Ledesma. Naku, teacher na, ang hirap talaga niyan. Naranasan ko yan ng buhay pamginan ko, pero never ako naging sakit ng ulo. Mga hisap ko lang po, kailangan mong makisama. Oo nga, minsan din may mga sisters-in-law tayo na kailangan din pakisamahan. Kaya dapat talaga pumipili din tayo ng ating partner in life na kasunduhin natin. Kaya importante rin kasi bless ng pamilya ang inyong relationship. Kasi pag bless ko ng pamilya,
yes po talaga yung point. Galing naman kay Armando Magtirang, good PM po, dapat po magkasundo na, mag-unawaan. Mahirap na nga ang buhay, tapos hindi pa nagkakasundo. Wala nang mangyayari. Kailangang bati-bati na, huwag na mag-cry. Ayan ang tip ni Armando sa mga nag-aaway na biyanan at manugang. Galing naman kay Serapio Navales Jr., isa ring factor ay religion. Kung mag-aasawa ka at ibang religion ang magiging asawa mo, huwag mong iipisan sa magulang mo dahil talagang mababastos sila, lalo kung sinaunang kaugalian ng matatanda. Thank you, sir, for this. Alam niyo po, nung nag-aaral po ako ng Family Life and Child Development Specialist, ano po ang top 3 na rason ng conflict between family members? Finances, number 1. Number 2, religion. Number 3, difference of value. Ano po ibig sabihin pag religion? Meron po kasi talagang wisdom na pareho po kayo ng religiyon ng pakakasalan mo. Ngayon, kung magkaiba kayo ng religiyon ng pakakasalan mo, clarity naman ang importante. Ibig sabihin, nag-uusap kayo na magkaiba ang inyong paniniwala. Pag nagkaanak tayo, ano ang religiyon nila? So, maiiwasan lahat ang conflict pag may clarity. Papapansin ninyo, kung yun ang nasa top 3, religion is one of the top 3 reasons kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa. Ibig sabihin, yun din ang top 3 reasons kung bakit nagkaka-conflict ang biyanan at ang manugang dahil magkaiba kagad eh. Diba? Same with finances, same with family values, kung magkaiba kayo ng paniniwala. Lalo-lalo na kung meron difference of faith. Very important po yan. Akala ng iba, kung hindi against the world, kahit magkaiba tayo ng religion, dapat tayo pa rin dahil mahal natin ang isa't isa. Yes, that's very ideal, but in the real world, lalo-lalo na kung devout follower of that religion ang inyong pakakasalan, talagang later on in life, kailangan yung mag-usap that somebody might convert para pareho kayo. Evidence-based po yan hindi lang po yan storya sa atin eh. Okay? Or, there should be clarity pag nag-asawa kayo. Kasi malaking bagay po yan, lalong-lalo na sa pamilya ng pakakasalan mo at sa mga magiging anak mo. So, thank you, sir, for that tip. Isa namang ding comment galing kay Julius Bangalando. Happy Sabado, Teacher Dina, watching from Camarin North, Caloocan City. Hello, Julius! Maraming nag-message tungkol sa maraming very sensitive kasi talaga yung concept between abyanan and manugang. Kasi nga naman, kung magkaiba kayo ng pinagkakanggalingan ng mga family values o kaya mga paniniwala, tapos nagsama kayo bilang bagong pamilya, lalabas at lalabas yung differences ninyo dun sa marriage ninyo. Hindi lang sa marriage ninyo, lalabas yan sa mga anak ninyo, lalabas yan sa in-laws ninyo. So dapat talaga, pag pipili kayo ng kasama ninyo pang habang buhay, nag-isip na ninyo lahat yan. Konektado rin yan dun sa message sender natin o letter sender natin na si Kokoy na kailangan ninyong pag-usapan lahat bago kayo tumuloy sa isang relationship. Kasi hindi biro ang pag-aasawa. Napakahirap po You work hard to make a marriage work. Talagang hindi po yan naturally nagiging the perfect marriage. Pinaghihirapan po yan. So, ang conflict naman, kapag may reparation or na-repair ninyo ang conflict, mas lumalalim ang isang relationship, mas nagtidipen ang isang relationship. Hindi pwedeng magka-relationship ng walang conflict. Ang importante lang ay may reparation or repair when there is conflict. Kasi hindi naman perfectong gawin natin talagang magkaka-conflict tayo. Pero pag may repair, it is a good example for our children, it is a good example for our family members kasi nga sistema ang ating pamilya. Kaya, importante ang susunod ko sasabihin, dapat magkasundo ang pamilya dahil 61 days na lang before Christmas, 68 days before 2026, Pag-Viber lang po kayo sa 09192783,000, panoorin niyo po lahat ng programa
ng DZMM Teleradyo or sa hotline na 892-44101, local 5671-5672-5673. Sumali po kayo sa lahat ng programa. Panoorin niyo po lahat ng programa sa YouTube channel ng DZMM Teleradyo. Sumunod rin po kayo kay Teacher Sina Zamora sa Facebook at YouTube. Sana po ay marami kayo natutunan sa episode natin ngayong hapon. Muling tumutok sa susunod na Sabado at makisali sa talakayan. Hindi po ako Teacher Sina Zamora na nagpapaalalang huwag baliwalain ang mga problema sa buhay. Open up and share your experience because this is your safe space. Susunod na programa ay Pasado Servisyo kasama si Christian Yosores. Happy Saturday everybody. Thank you! Your safe space. Sa DZMM. Ito po ang DZMM Radio Patron sa 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasabi ng KBP ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Lemex! Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyong publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Benito sa Pasado Servisyo. Days before Christmas at 38 days before 2026. Ngayon po ay October 25, 2025, araw po ng Sabado. Magandang hapon po mga kapamilya at kaservisyo. Sa ngalan po ni Michael Benito, ako po si Christian Yosores. Samahan niyo po ako sa isang oras at 15 minuto ng talakayan at pag-alam po sa mga pinakamakakalagang proseso, sa mga transaksyon, sa mga pangunahing servisyo po na ating kailangan mula po sa mga ahensya ng pamahalaan. Welcome po sa isang edisyon ng programang Pasado Servisyo. Kamusta po ang inyong Saturday afternoon mga kapamilya? Nawa po ay nakapagpahinga na kayo ngayon ngayong weekend after ng isa pong medyo mabigat na nagdaang linggo sa mga may trabaho. At sa mga estudyante, sana ay medyo chill ang inyong weekend dahil papalapit ang break dahil mag-uundas. Samahan niyo po ako hanggang mamaya para malaman po natin ang mga pinaka-importanteng impormasyon at mga detalye dahil na po lang sinabi po sa mga mahalagang transaksyon at mga proseso po mula sa mga tanggapan ng gobyerno. Pwede rin mapadala ng inyong mga mensahe sa aming Viber number na 0919-278-3000 at pwede rin po sa aming YouTube Live sa @DZMM Teleradyo at sa aming Facebook page po, mag-follow na po kayo sa mga hindi pa nakafollow para lagi kayong updated at alam po ninyo ang mga pinakahuling balita at mga impormasyon at syempre public service mula po sa DZMM. And
And like I mentioned po, yung ating Viber number, pati yung aming YouTube at Facebook Live, makinig po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po siguro yung mga nasa probinsya o yung mga nandito po sa Metro Manila na may mga kamag-anak na mga farmers, mga magsasaka dahil ang ating unang paksa po ay may kinalaman po sa kanila. Kaya makinig po kayo at mamaya po meron tayo mga kasama ng straight at directly pong sasagot yung mga katanungan tungkol po sa usapin ng lupa, lupang agraryo, nangangailangan po yan. Pero bago po yan, isang balita lang po. Nasungkit ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa men's ball final sa ginanap na 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Iskoro si Yulo ng 14.866 para pamunuan ang podium at bahusan ang mga katunggaling sina Arthur Davian at Nazar Sepulvi. Congratulations kay Carlos at mula po sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Trenta. May nangyari, nakareport agad sa DZMM. Sa Trenta. Very good. Simulan po natin ang ating programa ng isang magandang balita at isang good news. At gaya nga po ng ipinangako ko kanina, simulan na po natin ang ating talakayan sa isang magandang balita at siguro magandang impormasyon mula po sa ating unang panauhin. Tungkol nga po ang ating pag-uusapang unang paksa sa lupang agraryo. Meron po tayong mga kasama mula po sa Department of Agrarian Reform. Pero ano nga ba ang Department of Agrarian Reform? Diba? Ano nga ba ang mandato ng DAR na isa sa mga ahensya ng gobyerno na palagi ito natin naririnig tuwing nagtatanong-tabi ang Pangulo o kapag may mga activities ang Presidente? Sa mga nakalipas na buwan, mga kapatida, nakacover din ako ng ilang mga activities ng Presidente na involve ang DAR. Particularly yung nag-award sila ng NOAA, yung nag-award sila ng may mga land distribution activities sila. Pero ano nga ba ang proseso nun? Ano nga bang ibig sabihin nun? Ano nga ba ang benepisyo nun para sa mga taong bayan, lalong-lalo na po sa sektor ng mga magsasaka? Kasama na po natin sa ating programa si Assistant Secretary James Arsenio Ponce mula po sa Support Services ng Department of Agrarian Reform o AMSAR. Sir, Asek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin on a Saturday afternoon. Pag-usapan natin, sir, yung usapin po ng paghahati-hati ng mga lupa para po sa mga magsasaka, tinatawag natin na land distribution. Ako po, personally, like I mentioned kanina, nakakapag-cover ako ng mga nakaraang buwan ng activities ng Pangulo, ng mga land distribution activities. Pero hindi na natin siya sa madaling salita po, ano po ba ang ibig ng land distribution? Thank you, Sir Christian. Ang land distribution po, ay ito po ay ang pamamahagi ng lupa para po sa ating mga agrarian organization. Ang proseso po ito ay nagsisimula sa pag-iinventaryo ng lupa ng aming departamento hanggang sa magkakaroon po kami ng fieldwork at kakausapin ng aming kung sila pa po ay napapanood pa doon, ang pangalan nila ay nakasulat sa likod ng titulo at titingnan po natin kung ang mga ARBs ay sila pa po ang nagbubukan ng lupa sa lupa ito. Ito po ay sa dahilan na gusto nating pagpaparselahin o ito-subdivide natin yung mga collective titles na na-issue sa kanila po dahil kailangan natin individual issue na pong individual titles para sa kanila. Dahil ang ibig sabihin nun, Asek, sumbawa sa buong Pilipinas, napakalaki po ng ating landmass, ang dami nating mga bakanting lupa. Paano po ina-assess ng DAR kung alin sa mga lupang ito ang karapat dapat pong ibigay sa mga beneficiaryo at alin dito yung maaaring siguro pasukin ng pribadong sektor? Opo. Kung hahatiin kasi natin dyan kung ano kung regular na program o ito kung project natin. Kasi po pag regular program, noon pa po ito, kaya lang nag-lapse na po yung aming karapatan na mag-issue ng notice of tolerance. Doon po sa regular natin po, hanggang i-survey natin, hanggang i-validate natin yung mga ARPs, hanggang ma-issue natin ng titulo. Noon po sa pag-issue namin ng mga unang panahon, start pa po lang ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Nag-issue po kami ng madaming collective LOA, collective titles para po mapadali yung proseso noong mga early 1990s.
So, nung tumagal na po, nung ngayon na po, dahil may mga collective loan naman po, nagkakaroon po kami ng mataas na klamo mula sa mga agrarian default beneficiaries namin na sana mabigyan sila ng individual standard, hindi lang po sila isulat sa likod ng collective loan. Kasi nga po, hindi nila tukoy kung ano ba talaga ang bahagdan, ano ba talaga yung sukat ng kanilang isasakalimon. Kaya po kami nagkakaroon ngayon ng proyektong pagpapamahagi at pagpapakila ng ating mga collective titles. Ito po yung tinatawag nating itong support to fertilization of land for individual titling projects. Opo, Sir Christian. Maya puntahan natin yan, Asik. Yung binanggit mo kanina na parang currently ang sitwasyon nga sa may isang titulo pero lahat ng ARPs o yung mga agrarian reform beneficiaries nakalagay yung mga pangalan nila sa likod. Sa likod. Sino ang may hawak mo? Ay, nagbigay na po yan sa kanila. Pero tayo nila. Kaya po, yan po, dahil po, nagtagawa po kami ng database system, yun ang tinatawag ng CIS o Collective NOAA Information System. So, kaya po yung sa una, ng pagpapakila natin, yun una yung ginagawa natin, na i-inventaryo natin, saan ba lahat, kasi ito pong covered ng mahigit pong 139,000 na collective CLOAS po nationwide na ito po ay na-cover ng around mga 1.380,000 hectares na ang magbebenepisyo nito o magbibigyan natin ayos dun sa nakasulat sa likod ng collective CLOAS ay mahigit 1,114 na agrarian defaulted. Kasi depende po, no, parang tama ba Asik, sa isang collective na CLOA, depende yung numero kung gaano karami ang mga ARPs kada collective CLOA. At depende din po sa kalaki ng mga na-cover natin ng collective CLOA. Lalong-lalo na yung mga agenda tayo. Bakit mo? So, ibig sabihin Asik, nung una, ito na ng sistema natin, talagang through collective CLOA ang ginagrant natin sa kanila. Ngayon lang tayo, kumbaga, mag-split yung talagang kada ARP, kanya-kanyang titulo na magiging hawak nila. Naging strategiya kasi yan ng mga unang session para mapabilis po yung pagbibigay na titulo. Kasi under section 22 naman po, Mr. Christian, allowed naman po ang department. Kasi part ng qualified beneficiaries yung titingnan na ay nakasulat po yung mga collective farming at saka member ng kooperatiba. Pwede po silang ng Okay, so bali dito po sa ating pag-uusapan ngayon na itong support to fertilization of land for individual titling project, ito po ay mga existing na mga beneficiaries, bibigyan na natin ng kanyang-kanya na nilang copy ng mga titulo. Individual na. O paano ang magiging proseso nito? So, yun na nga po, sabi natin, yung buong proseso natin ay nag-inventory na po kami, ano po ba, hindi ba, CIS. Pagkatapos po nun, ay nagkaroon po kami ng field validation. Doon po sa inventory, mag-firm up na po natin ilan ang target talaga. Para pagkatapos nun, magkakaroon po ng field validation, pupunta po yung mga talaga at mga project staff. Doon ito po sa area para tingnan kung yung pong nakalista sa likod ay sila pa ba ang nagsasaka doon o sa kanila pa yung proseso ng lupa. At kailangan po kausapin sila para makita po kung ano po ang gusto nilang agreement. Kasi di po ba iisa-isa rin. So kailangan po check natin kung okay po ba kayo dyan sa Philippines niyo. So meron po ba kayong tinatawag namin LAA or Lot Allocation Agreement. Kung wala po silang pinag-uusapan kung saan sila nag-deal o nag-occupy, pwede naman po yung tinatawag namin equitable lot allocation. Ang ibig sabihin naman natin, kung wala po silang usapan, ano po, wala silang agreement among themselves, pwede po number one, to draw lots natin. Pagkatapos i-survey, or pwede pong iratol yung mga lots within the collective CLOA and sa kanilang bilang pangalan. Kung wala po, mag-start tayo doon sa regular na nasaan po ang tukoy ninyo na tinitil na lupa. So kailangan meron po munang agreement between doon sa mga beneficiaries under ng collective CLOA kung ano ang kailangan, ano ang plano nila moving forward doon sa mga ginawa na lupa sa kanila. Bago pa dumating ang mga settlements ng DAR. Hindi. Sana po meron Sa kayo. negotiation table. Opo. Mas proseso ng field validation,
na doon po natin titingnan, meron po ba kayong land agreement? Tapos tuturuan po sila, isasin namin sa kanila. O kung wala kayong land agreement, may mga options po kayo. Pwede natin irapon, pagkatapos ng survey, pwede din natin sa doon po namin i-award sa inyo. Paano po sa mga kaso na nabanggit po ninyo kanina, isa doon sa parte ng validation na ginagawa ay inaalam po sila pa ba yung nandoon, existing pa ba silang gumagamit po yung lupa na yun? Paano sa mga instances na halimbawa po, patay na yung unang ginawaran at doon na-ibenta na? Opo. Pag hindi na po namin ay kasi under section 20 po, sinasabi natin na pag inabandon na yung binigay namin yung lupa sa inyo, ay pwede po mag-request ng supervision. Pero po sa mga namatay, nag-o-observe po tayo ng hereditary succession ng mga ating mga ERP. So, dun po, ang heirs po, susundin pa rin po natin yung mga qualification ng kung paano maging ERP. So, sa mga anak po, hindi ibig sabihin ibibigay na ho natin sa anak. Kundi, titingnan pa rin natin, sa 5 anak mo po, sino po ang may willingness, may aptitude, at may ability to make the land productive. Yung basic qualification ng isang agrarian reform organization. At gano'ng katagal po ang itinata po ng ganong proseso? Mabilis lang po siya, kasi kako po siya dun sa full field validation activities natin. Ano po, kasi na-identify na kaagad. Di po ba, halimbawa, kasi pupulong-pulong kami o kinakausap sila. So, pag wala na po siya, hindi na po siya, o halimbawa po, nagkabandona na po siya, ang gagawin po ng insert para po yung mga sama na iiwan po, ay pwede na po namin ipag sila muna doon sa mga naiwan. Pero doon po sa mga umabandona na lupa, huwag na muna namin siya isasali. Saan ba tayo? Natin siya doon sa mga potentials na pwede Ito to? bigyan ulit ng lupa. So, ibig sabihin, safe naman po pala yung mga lupa na halimbawa yung unang beneficiary. Kanan o kaliwa po? Pakisabi lang po. Ah, sige po. Igagawad pa rin natin sila. Kasi hindi ko nakita yung kamay niyo po kasi mga. Sorry po. Oo nga pala. Sige po. May barya ka po yan. Na qualification ng mga beneficiary natin. Ano pong ilang Qualified ilang milyon po ba? Ay ba, hindi abot yata ma'am po. Pangalawa po, 500? Pwede. Pabarya lang po na ako dun sa ambulance station. o kaya Dito ko muna yung sabi gamit. natin, Ay, hindi po ma'am. Bawal po. Huwag po kayong mag-iiwan ng anumang gamit po. tapos yun po mga action leader. Dapat sinabi niyo na pala kanina ma'am, para nakadaan tayo. Hindi pwede pong ano kasi. Madali lang ah. O kaya resident ng Sa na may willingness at may aptitude at may abilidad na sakahin po. So, may possibility pala, Asik, na kung sino yung iba doon sa mga beneficiaries under yung collective flow, pwede rin silang may chance sila. Oo. So, meron po tayong mga excessive na mga issues sa takot ng collective flow. Kanina po nabakitin nyo na kapag ang isang magkano po ba yung pera niyo po ba dyan? Kumbaga parang inabando na niya, hindi niya ginamit ng maayos. Wala, hindi abot yung pera ko po eh. Ay na-disqualify. Ano po ang metrics natin? Kung sinabi niyo na sana kanina ma'am, hindi nakadaan. Or hindi ginamit ng tama ng beneficiary yung ginawan mo. Wala, hindi tayo pwede magpapatras talaga dito ma'am. Ay pupunta po sa area. Tapos, Yari tayo tingnan dito. po nila, sino-sino na po ang nagtataka doon sa lupa. Pag wala po, Bawal po ma'am eh. nila yung ating barangay agrarian reform committee. O ano, tapos pupunta nila kung nasaan na po talaga yung nagtataka doon, bakit wala na. Kasi meron po tayo sa mga barangay na tinatawag na barangay agrarian reform committee po. Kung wala po, magpupunta din po sila sa mismong barangay po, sa barangay captain, kasi sila po ang nakakaalam yung mga Sige po. kung sino po ang nandun sa barangay po. Ano. So, mayroon po tayo ginagawang reference, meron tayo ginagawang investigation, meron po tayo Pag 500, kaya? sa barangay mismo. Hindi, kung magpapabarya din lang po kayo ma'am, di magpapabarya na lang po. Wala na po talaga siya doon sa lupang pinagtakahan niya. Tapos po, yan po ay yung report po ng ating field validation po ay dadalhin po natin tayo nito ating municipal nasingitan tayo. agrarian reform office
para po i-validate niya kung tama po ang findings ng ating field validation team. Pagkatapos po, pag na-approve, pag nakita po ng MARO, magre-recommend na po siya sa legal para i-case build up na po, para ma-file na po yung mag-start na po ang disqualification procedure. Parang sa tulog ng explain niya, at parang medyo madugo. Pero siguro in a nutshell, para sa kaalaman ng public, gaano katagal ang timeline nun? Kung siguro sabi natin maayos naman ang proseso na ilatag lahat ng evidences and mga documents, ano ang pinaka-shortest na Kaya po siya siguro ng less than 1 year. Opo. Kasi po, dati po akong regional director ng school. Nakaka-resolve po kami ng mga disqualification cases in a period less than 1 year. Kasi po, mabilis magpunta po. Kasi pagpunta po nila, bakit wala? Nag-abandon. Kukuha po ng barangay certification, ang location, i-refer po sa MARO, tapos i-refer na po sa case to the bureaucracy po na. Kasi ang nagre-resolve na lang po is ang regional director. Hindi na po aabot unless may appeal po. Kaya lang po, pag-abandon na, hindi na natin makita. Paano po? Paano po? Wala na eh. Kung wala na sila sa barangay dito. Talagang wala. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.